Sa pagising ko sa umaga. Sa mundo ng social media na mabilis magbago ang uso, si Elias ang isa sa mga hindi basta-basta malalaos. Uhahay! Kasi dala niya ang kakaibang saya at enerhiyang nakakahawa. Hindi lang siya simpleng content creator na tulad ng iba. Iba siyang trendsetter na marunong makiramdam sa pulso ng masa. Ay naisip ko talaga kung saan ako nanggaling, ganun pa rin, walang pagbabago. Totoo ba? At saka, paminsan-minsan tinatanong ko rin yung sarili ko na, sikat na ba ako? Ganun. Pero hindi ko talaga sinasabi sa mga tao na sikat na ako, ganun. Totoo. Parang normal lang talaga. Parang Hindi, walang, pero pag bumalik ka dun sa inyo, hindi ka ba pinagkakaguluhan? pinagkaguluhan din naman, pero parang para sa akin, parang magkaibigan na lang kami lahat doon. Sa totoo lang, may kakaiba sa kanyang presensya. Kombinasyon ng kumpiyansa at pagiging natural, kaya patok at nakakaaliw. Nakikita rin ang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Yun nga lang, iba talaga ang bali ng mga pilantik ng kamay at moves nitong si Elias. Medyo napapaisip tuloy ako, Elias, aminin mo na nga ang totoo. Legit ba talaga? Isa kang tunay na lalaki? Pero hindi ka bading. Lalaki talaga ako. Lalaki ka Lalaking talaga. lalaki. Eh, Malambot kasi lang yung katawan, pero lalaking lalaki po. Ah, gano'n? Oo. Pwede rin pala yun. Ano? Para kasi Nico. Natividad. Alam mo, eto, hindi ako naniniwala. Tunay ka ba talagang lalaki? Lalaki nga ako. Bakit mga kending mong ganyan? Bakit puro pilantik? Totoo, Alam mo, lalaki grabe talaga. ka, Ako. ha? Marunong lang din ako mag-ano. Magaling ka magpanggap. Oo. Undercover ka talaga. Undercover agent. Kung sa bagay, magaling naman talagang magpatawa at mag-entertain si Elias. Kaya ang mga fans laging jam-packed sa kanyang mga concert. Ari pa, Ilyas, pakis. Kiss kid, ma'am. Oo. Hindi rin maikaila na ang daming girls ang naghahabol sa kanya. Nandiyan pati pinag-inuman niya ng bote ng tubig, halos lunukin daw ng isang fan. Ang iba naman, sobra siyang lingkisan on stage at pilit pa siyang ginigilingan. May naging kontrobersyal pangaraw na babaeng hinalikan siya sa labi. Nako po, lagot ka Elias sa misis mo. So, ano naman itong babae na nililink sa'yo? Yung babae na yan, yun yung humalik kasi yung humalik sa akin yan eh. Okay. Nung time na yun. Tinawagan mo pagkatapos? Hindi ako tinawagan. Wala akong tinawagan. Hindi binigay ang telephone number Wala sa'yo? din. Hindi? Wala din. So, wala Kasi yun. yung trabaho na yan is sa stage lang talaga nangyayari. Mm. Pero pag wala na sa stage, hindi na mangyayari yan. Kasi mabait naman ako na tao. Naks naman. Kaya ka palang bait eh. Dala-dala mo pala eh. Nanonood pala doon. Okay, hinila lang po namin dito. Okay. Hindi ka ba nagsiselo sa mga girls na tinatapon yung sarili nila sa kanya? Dati po, ma'am, aminado po talaga ako na nagsiselos talaga ako. Pero kalaunan po, naintindihan ko na naman po kasi parte lang po yun ng trabaho. Ah, ganon? Totoo? Praktisado naman yung sagot mo. Totoo ba yan? Opo, ma'am. Ah, totoo naman. Talaga dati, ma'am, nag-aaway talaga kami. Ah, talaga. Pero kalaunan, Pag nag-aaway kayo, paano siya? Bahagang buntot? Ano? hindi naman po. Hindi naman. Parang, Tinahalikan ko lang po. Ah, gano'n na lang. Huwag ka na magalit. Sorry na. Sa ganitong mga eksena, mas lalong dinudumog ang Elias JTV Band. Sa katunayan, maraming lugar sa Visayas at Mindanao ang nag-sold out. Tulad sa Iloilo, Davao, Cebu, Antique, Bohol at marami pang iba. Maging sa Luzon tulad ng sa Bulacan, abay rumatsyada sila. Halos dumagundong din ang hiyawan sa Big Dome ng Araneta City. Pero sa kabila ng tagumpay, ang bawat miyembro nananatiling mapagpakumbaba. Wala raw pasaway at nag-aaway-away. We are from different bands po sa Mindanao. Merong Davao base, Kidapawan base at iba-ibang lugar po. Kumbaga nakamit lang kami sa isang grupo po. Pinapakita namin kung ano talaga kami, kung sino talaga kami. Ang genre po na tinutugtog namin is reggae, ska, sometimes may mga rock reggae, ganun po. Sulit na sulit po mapanood ang Elias JTV Band kasi pinapasaya lahat namin yung mga nanonood sa stage. Pinapasaya lahat namin yan. Para po sa amin, mga magkakapatid po kami. Hindi lang po basta kapatid lang, kumbaga
Kahit yung mga ano nila, balik kumbaga family na talaga. Masayang-masaya po kami na nakakapagpasaya po kami ng maraming tao. Hindi lang po dito sa Pilipinas at saka yung mga OFWs po sa ibang bansa. Proud na proud po kasi actually pangarap lang ho namin na makarating sa ganitong kumbaga makasalang sa ganun kalaking entablado, pero ngayon nagagawa na namin. Kaya sobrang proud kami sa mga sarili namin na naabot namin to. Ang may papangako po namin ay mas lalo pa naming gagalingan at mas marami pa kayong aabangan na ipapakita at ipaparinig sa inyo ng Elias JTV Band. Masaya maging kabilang ng Elias JTV Band po kasi parang magkakapatid lang po kami lahat. Puro kulitan lang po. Masaya ma'am kasi naging personal assistant ako ni Elias. Masaya silang kasama lahat. Very humble po yung banda mula nung nakilala ko sila hanggang sa ngayon po. Bilang bunso, siyempre, tinitingala ko yung si Paring Kit. Siya yung mas haba yung edad sa amin. Tsaka, mas experience po. Kaya medyo may alam din ako sa music. Meron ding kulitan minsan. Ano na po. Experience lang. Very, very humble sila lahat po. And proud po ako. Magkukulit po sila pero sa trabaho po sila. Masaya ring ibinahagi ng banda ang balitang mayroon silang bagong kanta na regalo sa mga fans. Gawa daw ito ng multi-talented at veteranong kompositor na si Lito Camo. Ibigay mo sana ang iyong pangako at katuparan ng ating pangarap. Tunay na pag-ibig na mula sa puso. Sa dami ng nakahilerang mga gigs at konsyerto ni Elias, ipinagmamalaki ni Abigail, ang kanyang misis, na hands-on daw talaga ang mister sa kanilang bahay at hindi nagkukulang sa pag-aasikaso sa kanilang anak. Bilang tatay naman, kumusta naman si Elias? Hands-on po talaga siya sa anak namin, even dati pa po. Talaga? Siya yung nagpapaligo, Oh. sinasabay niya talaga doon sa bukid, yun yung bonding din nila. Aminado ang mag-asawa, magkaiba ang kanilang personalidad. Kaya nga sila nag-click. So bilang asawa naman mabait, naniniwala kang mabait. Hindi naman pareho silang Medyo tumawa. ano Ano po. ibig sabihin? Tarunga din eh. Ano ibig sabihin nun? Medyo makulit lang talaga po siya, man ng aasar, opo, Okay. joker. Kaya minsan nagka-clash yung personality namin kasi ako po seryoso, tapos siya tawa ng tawa. Oo nga no, medyo seryoso siya. Kaya kayo click. Diba? Kaya nga paminsan-minsan natatakot din ako kapag tinitingnan ako. Wala na, gano'n na. Sure. Laking pasasalamat ni Elias na naging famous ang kanyang budot steps at pagtangkilik ng mga fans. Dahil dito, nabago ang kanyang buhay. Nabuo na rin silang pamilya. Yung nanay ko nakabalik na, pinauwi ko na kasi. Pinauwi mo Pinauwi na. ko na. Sabi ko, umuwi ka na dito, mas. Ma, kaya na kita. Parang kaya naman kitang buhayin siguro dito sa ngayon. Oo, diba? Napagawa na rin niya ang pangarap na bahay para sa kanyang nanay. Inuna ko yung bahay ni Papa at ni Mama. Yun yung inuna ko. At saka Nagpagawa ka ng bago. nagpagawa ko ng bagong bahay para sa kanila. Pero pa sa amin, wala pa yun. Inuna ko muna ang yung kanila. Ano pa ang mga pangarap mo? Ano, yung pangarap ko na lang is maikot ko yung buong mundo sa pagkukunsert. Grabe pangarap mo, ha? Kasi, Buong mundo. Kasi sabi ni Lolo sabi ng Lolo ko, at least nangarap ka na lang man din, sulitin mo na lang. Oo nga, libre naman ang Libre mangarap. naman, sabi niya sa akin. Correct. Okay. So, paano mo gusto maalala ng fans mo? Siguro maalala nila siguro yung nagawa kong kabaitan, nagawa kong kasarapan. Nako! Ay! Diyos ko! Ibang klase. Mula sa simpleng pangarap na umahon sa buhay, ngayon ay isa ng legend si Elias sa social media, higit sa pagiging viral figure na kinagigiliwan at sinusubaybayan ng marami. Si Elias ay isang pride ng Mindanao na simbolo ng bagong henerasyon ng digital entertainers. Isang performer na pang world class,
pero marunong magpasaya at magbigay inspirasyon sa maraming Pilipino na tulad niya kayang magtagumpay.